Si Arvin ay isang architect at isang yapi na lumaki sa gitna ng tall, glass buildings, sophisticated streets at city lights. Sanay siya sa malamig na aircon, bittersweet na kape, at mabilis na kilos ng buhay sa Maynila. Ni sa hinagap, wala sa isip niyang mamundok o kahit mag-hiking man lang. Ayaw na ayaw niyang ideya ng camping at kahit na maayos pa man ang tent o di kaya may foam at screen pa ito ay talagang ayaw niya. Para sa kanya, ang amoy ng lupa hindi kaaya-aya. Hindi niya maatim ang putik sa sapatos o ang pawis sa batok. Naalala niya noong kabataan niya. Lagi silang nagka-camping ng family niya kasi gustong gusto iyon ng mga magulang niya at kanyang kuya. Siya at ang kanyang ate ang ayaw nito. Ngunit wala silang magawa dahil si ate niyang sumunod sa kuya niya at siya ang bunso. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang dating simpleng pamumuhay nila dati ay hindi na ngayon. Nalugi na ang negosyo ng pamilya, kaya naman kailangan niyang mamuhay mag-isa. Kung dati ay siya ang naguutos, ngayon ay siya na ngayon ang inuutos-utusan. At ngayon hindi na siya gagalaw bilang isang CEO, kundi bilang isang ordinaryong empleyado sa kumpanya ng iba. Arvin, ikaw munang magbantay ng rest house sa probinsya. Nasa Japan ako ng ilang linggo. Total kailangan mo rin ng break. Sabi ng kanyang boss na si Kenji Mamiya sa isang email. Nabato niya nang wala sa oras ang kanyang phone sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho siya papasok sa opisina. Hindi siya nakatanggi. Utang na loob niya ang lahat kay Kenji. Mula sa trabaho, sa proyekto niya sa Makati, hanggang sa kondo na tinitirhan niya ngayon. Bukod pa doon, si Kenji ang kauna-unahang boss niya at naging close din sila sapagkat napaka-cool nito. Pero sa totoo lang, ayaw niya. Ayaw na ayaw pero kailangan. Sa loob niya. Sa dinami-dami ng empleyado niya, bakit ako pa talaga? Bakit hindi na lang yung introvert na si Marlon? O di kaya, yung loser na si Cholo? Bakit ako pa? Pagdating niya sa opisina, nag-try siyang makipag-usap kay Kenji. Sinabi niyang may 3 pa siyang proyekto na sa Maynila na kailangang i-monitor. Boss, baka naman pwedeng iba na lang. At saka hindi ko kabisado ang papunta doon. Maligaw pa ako. Pangungumbinsi niya sa boss niyang mistisong Hapon. Hindi nga pwede, Arvin. Kailangan kita doon. Hindi ka maliligaw. Ano bang ginagawa ng Waze? Besides, gusto ko ding pag-aralan mo kung anong pwedeng gawin sa site. Iniisip kong gawing coffee house ang place or bed and breakfast kasi nakatiwangwang lang. Mang Efren and Aling Mila will be there for you. Mukhang mahihirapan si Arvin makipag-compromise kay Kenji. Mabigat man sa dibdib niya, ngunit sumunod pa rin siya. Nang gabing yon, nag-impake siya at umalis ng Maynila para pumunta ng Bicol. Madaling araw na nang makarating siya sa kanyang destinasyon. At pagdating niya ng Bicol, madali na niyang nahanap ang baryo ng Luntian. Parang bigla siyang napunta sa isang mundo. Walang traffic, walang polusyon. Ang meron lang, katahimikan, mga huni ng ibon. At putik, oo, napakaraming putik. Halos matapilok pa siya pagbaba niya ng sasakyan. Peste talaga tong baryo na to. Usal niya habang binubuhat ang kanyang maleta. Suot ang branded na sapatos na tila namamalimos ng concrete pavement. Sinalubong siya ng matandang lalaki na nagpakilalang Mang Efren. Tinulungan siyang buhati ng iba nitong gamit. Ipinakilala din siya nito kay Aling Mila na asawa nito. At sinabi na lang na may anak silang dalaga, ngunit nasa taniman daw. Tumango lamang siya at pumasok na sa kanyang silid. Wala man lang aircon. Ay, paano kaya ako magsusurvive na to? Maya-maya ay may naamoy ito. Isang amoy na kakaiba sa lahat ng kanyang nakasanayan. Amoy ng nilulutong gulay. May halong luya, bawang, konting toyo at amoy ng bagong hugas na pechay kaya napalabas siya ng silid. Mag-agahan ka muna, sir. Heto, may gulay, tuyo at sinangag. May kaping barako din, sir. Mismong si Mang Efren mong nagpitas ng bunga niyan. Nakangiti si Aling Mila habang naglalapag ito ng pang-agahan sa mesang gawa sa kahoy na nara. Inaamin niya. Nagugutom nga siya at walang laman ang tiyan niya. Simula nang siya ay bumiyahe.
Puro mga biskwit at mga matatamis lamang ang bitbit niya, panglaman ng kumukulo niyang tiyan. Nagpasalamat siya kay Aling Mila at nagsimula siyang kumain. Hindi siya sanay sa mga ganitong pagkain dahil kung titignan, puro gulay lang ito at wala man lang karne. Wala man lang pritong manok o baboy, puro damo. Ano ko, pagong? Pagmamaktol niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti sa mag-asawa bago sumubo. Hindi niya sukat akalain na napakasarap ng simpleng pagkain na inihain sa kanya. Lalo na ang pechay na ginulay. Napaka-presko nito't manamis-namis. Iniisip niya, walang ganito sa Maynila. Nagustuhan mo ba, iho? Tanong ni Mang Efren. Masarap po pala. Nahihiyang komento ni Arvin. Masarap magluto ang asawa kong si Mila. Pero mas masarap pang pechay ng dalaga ko. Bulong ng matanda. Ikinasamid iyon ni Arvin. Pechay? Ng dalaga nyo? Uubo-ubo pa niyang banggit. Abay, ipapatikim ko sa'yo. Napalagok ng sunod-sunod si Arvin sa sinabi sa kanya ni Mang Efren. Hindi pa niya malaman kung talagang marumi lang siyang mag-isip, pero iba talaga ang pagka-interpretasyon niya sa sinabi ng matandang lalaki. Nang sumunod na araw, nagsimula na siyang mag-ocular inspection. Dahil hindi pa niya kabisado ang lugar, ay kinain ng antok si Arvin dahil sa pagod. Pagbagsak pa lang niya sa papag, ramdam na niya ang pagkahapo mula sa biyahe, init at pagkairita sa simpleng pamumuhay ng lugar na iyon. Hindi talaga siya sanay. Walang aircon, wala ring maayos na signal. Ang akala niya ay makakapagpahinga siya ng tahimik, pero nagkakamali siya. Pabiling-biling siya para makuha lang niya ang gusto niyang pwesto. Nang may narinig siyang tinig mula sa di kalayuan, isang babae na kumakanta. Hindi ito ang tipo ng boses na maririnig mo sa Spotify or sa video okay bar. Ito yung tipo ng pagkanta na parang may kausap sa langit. Malamig pero may diin. Hindi birit pero ramdam sa bawat salita ang laman ng puso. At iyon ang problema. May laman. Iritado si Arvin. Seriously? Dito pa talaga? Pilit niyang binaliwala ang tinig. Bumaling siya ng posisyon. Itinakip ang unan sa tenga pero parang minumulto siya ng boses na iyon. Habang lalong lumalalim ang gabi, mas lalo ring lumalalim ang tono ng kanta at saka siya biglang napasigaw. Hoy! Pwede ba? Tumigil ka nga dyan, may natutulog dito. Sandaling katahimikan. Tapos naisip ni Arvin, baka naman napahiya na ang kumakanta kaya nanahimik. Pero hindi. Maya-maya, tila pang mas lalo pang nilakasan ang boses nito. May halong galit, parang sinadya, parang sinagot siya at kinakalaban. Kumakanta pa rin ng babae. Ngayon ay mas may diin, mas matunog ang bawat linya. Napaupo si Arvin at napabulong sa sarili. Anong klaseng lugar to? Nagtitipid sa internet pero hindi sa drama. Tumayo siya, binuksan ang bintana at dumungaw. Hindi niya kita kung saan nagmumula ang boses, pero ramdam niyang sinasadya siyang inisin nito. Ang hangin ay malamig, pero ang ulo niya uminit at ang dugo niya'y kumukulo. Hindi ito ang iniisip niyang tahimik na staycation sa probinsya. Hindi ito ang mental reset na ipinangako ng boss niyang nag-assign sa kanya sa lugar na ito. Mukhang mahihirapan siyang mag-concentrate ng trabaho dito. Kaya napagpasyahan niyang pumunta muna sa bayan para magpalamig at uminom ng beer. Maghahating gabi na nang makauwi siya. Tahimik na ang kapaligiran at wala nang babaeng sabik sa pagtilaok sa gabi. Hay, sa wakas, baka makatulog na ako. Sabi nito sa sarili. Tirik na ang araw nang siya ay magising. Wow, this place is so terrible. Buti na lang at nakapagpahinga kahit saglit. Kahit may mga kapitbahay na ginawang concert ang buong magdamag. Monolog pa niya sa sarili. Inis pa rin siya sa ideyang nasa probinsya siya at malayo na sa buhay na kinalakhan niya. Pagkatapos niyang maghilamos at magsipilyo, napagdesisyonan niyang mag-jogging muna at mag-survey na din sa lugar. Nagsuot siya ng shorts, running shoes, jacket at ng wireless earphones. Ginamit niya ang kanyang smartwatch at nagsimula siyang mag-jogging. Nang pabalik na siya, biglang tumunog ang smartwatch. Tumatawag si Boss Kenji, ngunit nawawala-wala ang signal.
Isang bagay na nagpasaya sa kanyang puso. Hindi na siya kaagad makukontak ng boss niyang demanding para mautusan lang. Nang may biglang sumitsit sa kanya at kasabay ng kanyang paglingon, nakita niya ang isang kubo sa tabi ng rest house. Sa harap nito ay isang taniman ng pechay at talbos ng kamote. Psst! Hoy kuya! At sa gitna ng taniman, may isang babaeng nakatayo at nakatingin sa kanya. Suot ang lumang long sleeves, nabukas ang botones pero may panloob na damit at palda. Pawisan ito pero maganda ang muka, katamtaman ang haba ng buhok, nakasimpleng ponytail, morena at makinis, halatang inis ang itsura sa bagong salta. Sumigaw si Gail sabay hampas ng sombrero sa hangin. Hoy! Bawal dyan! Apakan mo pa yung pechay ko, isusumpa ka ni Mother Earth. Habang ngit-ngit na inis ang dalaga. Ako ba ang kausap mo? Ay hindi, duling ba ako o banlag kaya hindi mo alam na sa'yo ko nakatingin? Pagsusungit nito. Naku, taga Maynila pero pagdating sa probinsya mangmang. Common sense din. At lumapit pa ito sa lalaki. Mahalang common sense. Rare kasi hindi natataniman, mas lalong hindi nabibili. Kaya sana gamitin mo. Tumabi ka nga dyan. Napaatras si Arvin. Nabigla ito sa ugali ng babae pero hindi siya nagpatalo. Tinanggal niya ang shades. Sarcastic na nag-smirk ito. Napansin agad ng dalaga ang pagkatisoy nito na mas lalong nagpaasar sa kanya. Naalala tuloy niyang pambubuli ng crush niyang mestisuhin na hapon na si Kenji noon. Tinawag siyang nognog o di kaya ay babaeng uling at hinulog pa siya sa imbornal dahil doon daw siya nababagay. Simula noon, naging tisoy hater na siya. Chill, naghahanap lang ako ng signal. Akala ko kasi wala na ako sa Pilipinas. Tumaas ang kilay ng dalaga. Signal ba hanap mo? Pumunta ka sa bayan at doon ka maghanap ng signal. Wag sa taniman ko. Nagkibit balikat si Arvin. Sa dito lang may maayos-ayos na signal eh. Ano bang problema mo? Tumaas ang boses ng dalaga, halatang hindi rin nagpapatalo. Aba, may attitude ah. Gusto mo masira sapatos mo? Nakita mong taniman to at hindi simentadong kalsada. Kung gusto mo ng signal, heto ang kalaykay. Ano gagawin ko dito? Kumuha ka ng scotch tape, idikit mo sa dulo ng kalaykay ang telepono at itaas mo ang kamay mo na para bang scarecrow habang hawak-hawak yung kalaykay na yan. Signal hanap mo, di ba? Funny ka pala. Mas funny ka. Alam mo hindi lang sapatos ko rito ang masisira kung ganyan kang makipag-usap ate. Hindi kita kapatid, excuse me. Huwag mo kong maati-ati dyan. Wow ha, choosy pa ang probinsyana. Kung ikaw lang din, wag na lang talaga. Itsura mo. Bakit? Ano bang problema mo sa itsura ko? Nagkibit balikat ang babae. Huwag mo kong matawag-tawag na ate dahil mas mukha ka pang matanda sa akin. At huwag kang lumapit dito sa uli-uli ah. At huwag na huwag mong tatapakan ng mga pananim ko, kundi malilintikan ka sa akin. Bawal ang mga minilenyong tisoy dito na kahit tirik na tirik ang araw, naka-jacket at naka-sunglasses. Para bang naka-sunbathing sa gitna ng taniman. O kaya ay ready na mag-fashion show sa Pilapil. Hay nako, malis ka na nga dito. Napailing si Arvin at ngumisi pero halatang andun pa rin ang asar. Probinsyana ka nga, walang breeding. Para kang baliw. Sabay talikod nito. Hoy! Sinong baliw? Galit na pasigaw ni Gail. Tinapon ng dalaga sa direksyon ng lalaki ang talong at muntik itong tamaan. Ikaw, sino pa ba? Hindi ka nga marunong magbra. Flat-chested ka naman. Sabay takbo nito na panay ang tawa. Abat, hoy, bumalik ka dito. Ang bastos mo. Ngit-ngit na ngit-ngit ang babae habang si Arvin tumatawa na nagsuot ng headphones. Ito ang unang pagkikita ni na Arvin at Gail. Hindi maganda ang impresyon nila sa isa't isa at ni isa sa kanila ayaw magpatalo. Kapwa sila nagngingit-ngit ngunit pinili ng lalaki na lumayo na lang at umarting walang pake kaysa sa patulan ng walang breeding na probinsyana. Galit na umuwi si Gail sa bahay nila para magsumbong sa mga magulang. Habang nagluluto si Aling Mila ng almusal at si Mang Efren nagkukumpuni ng upuan sa gilid, dumating si Gail na may bahagyang pagkairita sa mukha nito. Hawak pa ang bimpo at halatang hindi mapakali. Tay, sino ba yung mayabang na lalaking may pa-jogging-jogging pa sa labasan at may pa-headphone pa? Abay nakakairita at ang bastos pa. Ha,
Si Arvin ba? Bakit ba anak? Anong ginawa niya? Tanong ng ama nito. Ay naku tay, bastos po siyang magsalita. Kanina lang tinawag niya akong probinsyanang walang breeding. Tapos tinawag akong baliw. Buti na lang, good mood ako kanina. Dahil kung hindi, lilibing ko siya ng buhay sa petsyayan. Nanggagalaiti ang dalaga sa galit. Arkitekto daw yan eh. Nako, wag mo nang pagpapapatulan. At isa pa hindi naman yan magtatagal dito. Hetong agahan ninyo, sinangag at piniritong itlog. Pakilapag na lang ng sardinas anak nang makapag-agahan na tayo. Pang, tama na yan at kumain na tayo. Aya ng ina sa mesa sa mag-ama. Sana lang at hindi magtagal yung Arvin na yan. At sa susunod na kantiin pa niya ako, naku paglalamayan siya pag-uwi ng Maynila. Hindi maalis-alis sa isip ng dalaga na tinawag siyang baliw ng bisitang binata at flat-chested. Si Gail ay isang simpleng dalagang mas masaya pa sa pagtatanim ng pechay kaysa sa paggamit ng gadgets. Sanay siya sa putik kaysa pabango at kahit maghapong nakabilad sa araw, hindi nawawala ang ngiti sa mukha niya. Kilala si Gail sa pagiging masayahin, masipag at may malasakit sa kapwa. Sa edad niya na 24 ay parang hindi niya nahahalata na madaming kalalakihan ang nagkakagusto sa kanyang angking ganda. Ngunit laging ang ending, nagiging tropa lang niya. Bagamat maraming manliligaw, hindi mahilig si Gail sa lalaki. May mga panahong pumapayag siyang makipagkita, pero agad din siyang nawawala ng gana. Hindi siya kagaya ng dating kaibigan na si April na laging may bagong lalaki sa taniman ng repolyo. Makaraan pa ang ilang mga araw, nag-cruise na muli ang kanilang mga landas. Maagang lumabas ng bahay si Arvin. Nakasuot siya ng mamahaling hoodie at puting rubber shoes. Hawak pa rin ang cellphone na tila kabiyak ng kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, natanaw siya ni Gail. Uy, milagro! Ang agang lumabas ng demonyo! Sambit nito sa sarili. Hindi siya pinansin ni Arvin. Sa halip, nilibot niya ng tingin ng paligid. Pinilit isang tabi ang hindi kaaya-ayang amoy ng lupa at ng pawis. Pinilit niyang humakbang sa gilid kung saan mas tuyo ang lupa, pero hindi niya alam nakakabakod lang pala roon at malambot pa ang lupa. Bigla siyang nadulas sa putik, sumadsad ang isang tuhod sa malambot na lupa at ang kabilang pa ay literal na lumubog. Ang kanyang hoodie ay nagkabakas na ng alikabok. Ang baho! Sigaw ng lalaki. Si Gail halos malaglag ang hawak na pala sa kakatawa. Ang tanga mo naman! Alam mo nang ang maputik! Napahawak ito sa tiyan habang tumatawa. Huwag kang tumawa-tawa dyan. Ang baho ng putik. May kalabaw ba rito? Reklamo ni Arvin. Halatang hindi makapaniwala sa sinapit. Lumapit si Gail. Pilit pinipigil ang halakhak. Ano, gusto mo ng disinfectant? O ipadry clean natin ang lupa? Hindi to nakakatawa. Bulong ni Arvin habang pilit inaangat ang sarili. Pero nadulas ulit. Naawa si Gail kaya't inabot ang kamay niya. Sige na nga, abutin mo ang kamay ko. Saglit na tiningnan ni Arvin ang kamay ng dalaga. Madungis, may bakas ng lupa, madumi ang kuko, halatang ni hindi man lang ito nagpapamanicure. Wala sa loob na inabot niya ito. Naramdaman niya ang paghila ni Gail at sa wakas, napatayo rin siya. Subalit may kung anong pumasok sa kanyang isip. Hinila niya ang babae kaya't bumagsak ito sa maliit na sapa. Nabasa ang babae at napasigaw ito. Demonyo ka talaga! Saglit na napatda ang binata sa ginawa niya sa dalaga, ngunit na naig ang kapilyuhan nito. Salamat, bye. Napangisi ng pilyo ang binata na ikinagalit naman ng dalaga. Napakawalang modo mo talaga! Hoy, bumalik ka dito! Galit na bumalik ng bahay si Gail. Basang-basa itong pumasok at habang pinupunasan ni Gail ang buhok niya, nagsasali ng mainit na sabaw sa mangkok si Aling Mila. Umuusok ang tinola pero mas mainit ang ulo niya. Si Mang Efren ay abala sa pagsasaayos ng itak sa gilid ng silong. Pareho silang tumingin sa anak na halatang galit na naman. Si Arvin na naman ba yan? Tanong ni Aling Mila habang kumukuha ng kutsara. Kasi naman po, tingnan yung ginawa niya. Ako na nga ang tumulong sa kanya kasi sa katangahan niya nadapa siya. Tapos hinila ba naman ako pababa? Hayan tuloy, sumadsad ako sa may sapa.
Napabuntong hininga si Mang Efren. Pagpasensyahan mo na anak. Tayo nang mag-adjust. Tauhan niya ni Kenji. Pinapunta niya yan dito. Si Kenji? Siyang nag-utos? Matagal na ding panahon na hindi niya nakita si Kenji. Simula nang sa Maynila na pumirme ang pamilya ng binata. Oo, kaya kung ako sa'yo, pakisamahan mo tong bisita natin at baka paalisin pa tayo sa kanilang bakuran. Alalahanin mo, hindi na nakatira dito ang magpamilyang Mamiya. Matagal na nga nanilisa ng magpamilya ang baryo at ang anak na lang na lalaki ang nagtayo ng negosyo sa Maynila. Sa kabutihang palad, patuloy pa rin ang sustento ng mga Mamiya sa kanila ni Mang Efren para bantayan ang bahay nila sa baryo Luntian. Naku tay, kung ganyang klase lang ng kausap, pass muna po ako. Bulalas ni Gail pero hindi maitago ang pamumula sa kanyang pisngi. Alam ni Mang Efren na mukhang mahirap mapagkasundo ang dalawa. Samantalang, ilang gabi ang lumipas, matapos nilang mag-brainstorming ng boss niya ay nagtimpla si Arvin ng kape. Sa kusina ng bahay, matatanaw sa di kalayuan ng silid ng dalagang anak ni Mang Efren. Dinig niya ang boses ni Gail habang nakikipag-usap ito sa phone niya ng naka-speaker. Para itong megaphone. Napaka-iskandalosa talaga ng babaeng to. Iiling-iling nitong pabulong. Maya-maya pa, nagulat si Arvin sapagkat bigla itong naghubad ng pang-itaas na walang ano-ano. Mabuti na lamang at nakatalikod dito sa bintana. Kumuha pa ito ng baby powder at nilagyan ito ang kanyang hinaharap habang tawa ng tawa at pasayaw-sayaw pa. O Ses, akala mo ikaw lang meron nito? Walang kiyeme si Gail sa harap ng kausap sa cellphone. Uy Gail, magtakip ka nga dyan. Hindi ko alam kung saan ang harap at likod mo. Sagot ng kausap. Saglit na nawala ang antok ni Arvin at lumapit siya sa bintana. Sinisiguro kung tama ba ang kanyang nakikita. Hindi niya mapigilang mapahagikgik. Aminin man niya o hindi, tila nagugustuhan niya ang kakwelahan ng babaeng ito. Napalingon si Gail sa may bintana at napasigaw nang makita siyang nakadungaw kaya't bigla siyang napatakip sa sarili. Hoy, ikaw na naman, mambuboso! Umalingaw-ngaw ang boses nito at kahit mga kuliglig ay magugulat. Nagmamadaling pumasok ng kwarto si Arvin sapagkat alam niyang susugurin siya nito. At siya nga nitong ginawa. Pagpasok nito sa bahay, walang pakundangan itong kumatok sa kwarto niya ng malakas. Hoy! Pakibukas nga tong pinto! Mag-usap tayo! Halata sa boses nito ang galit. Bumukas ang pinto at lumabas si Arvin. Nakataas ang kilay. Bahagyang nakangiti na parang natatawa sa galit ni Gail. Piliw ang dating. Gwapo siya sa simpleng shirt at jogging pants. Disheveled ang buhok na parang bagong gising pero effortless pa rin ang dating. Naniningkit ang mga mata sa pagngiti. Yung tipong parang may alam na hindi mo nalalaman. Relax lang ang pagkakatindig. Confident at halatang sanay mang asar. Wala ko nakita. I swear, blur lahat. Natatawang may kapilyuhan na sagot ng binata. Anong blur? At bakit ka tumatawa? Pasigaw na tanong ng dalaga. Manyak ka! Hindi ako tumatawa. Nakagat ko lang yung tasa, labi ko at isa pa. Pexman, wala ako nakita. Tawang-tawa pa rin itong sagot, ngunit hindi mawala sa naniningkit nitong mga mata ang kapilyuhan. Oo, talaga lang? Wala kang nakita? Wala nga. Patingin nga ulit para naman ma-check ko kung harap nga ba yan o likod. Para kasing walang pinagkaiba eh. Pili yun itong sambit sa dalaga. Ba't bastos kaya? Galit na sigaw ni Gail sa mukha ng binata, sabay hampas ng malakas sa balikat ni Arvin, parang suntok ng isang boksingero. Ay grabe, physical injury ba to? Reklamo ni Arvin habang hawak ang balikat. Wala na nga ako nakita, binugbog pa ako. Luging-lugi naman ako niyan. Masakit ang pagtama pero tawang-tawa pa rin siya. Hoy, ikaw na mistisuhin, dugyot at gwapong-gwapo sa sarili. Baka akala mo purkit maputi ka ay kinagwapo mo na yan. At dahil taga Maynila ka, feeling mo fresh ka kumpara sa mga taga-probinsya. Para sa kaalaman mo, taga Maynila ka nga at kumpleto ang edukasyon, pero kulang na kulang ka sa kagandahang asal. At higit sa lahat, hindi ka gwapo, okay? Mukha kang bakla. Anong sabi mo?
Tanong ni Arvin, halatang napikon sa narinig. Nawala ang kanyang mapang-asar ng ngiti na tangan-tangan niya sa labi. Na sa pakiwari ni Gail, naging alas niya ng oras na iyon. Mukha kang baklang mistisuhin, bakit? Matapang na sagot ni Gail. Ano? Mas lalong kumunot ang noo ng binata. Ang sabi ko, isa kang mistisuhing baklang walang breeding. Hindi pa man natatapos si Gail, bigla siyang siniil ng halik ng lalaki. Ba't ang kapal talaga ng mukha mo? First kiss ko yun, impacto kaya. Galit na sigaw ni Gail, sabay sampal kay Arvin. Ngunit imbis na tumigil, mas hinigpitan pa ng binatang pagyakap sa probinsya ng dalaga. First kiss mo ba? At sumilay ang mas pilyong ngiti ng binata na mas nakapagbigay ka ba kay Gail? Anong gagawin mo? Bitiwan mo ako kundi sisigaw ako. At hindi na siya muling nakapagsalita pa. Pinugpog siya ng halik ni Arvin na nakapagpalambot sa kanyang tuhod. Pilit na nanlaban si Gail noong una. Ngunit sa hindi inaasahang sandali ay nadarang siya sa mga halik ni Arvin at hindi niya namamalayan. Gumanti rin siya ng halik. Bahagyang tumigil si Arvin at tinitigan ng magandang mukha ng dalaga. Nagtitigan sila at hinawakan ni Arvin ang alon-alon at mahabang buhok ni Gail. At muli niyang hinalikan ang mapupulang labi ng babae. Ang kaninang agresibong halik ay naging banayad na para bang isang ritmo sa tugtugin na dapat sayawan. Saglit na naging kakaiba ang tagpo, lalo na nang gumapang ang mga labi ng binata sa kanyang leeg. Maya-maya, huminto si Arvin at marahang itinaas ang muka. Tinitigan ng dalaga habang hingal na hingal. Sino ngayon ang bakla? May bahid na pangaasar niyang tanong. Dahan-dahang humakbang palayo si Gail, hindi makapaniwala sa nangyari at sa mga salitang narinig. Ang sama mo, ngit-ngit niya bago umatras at tumakbo palabas ng bahay. Naiwang nakatindig lang si Arvin. Walang sampal o mura siyang narinig mula sa babae na mas inaasahan niyang reaksyon nito na mas lalong nakakabahala at nakakainis. Hindi iyon isang kaswal na nangyari sa kanya at ang nangyari between them ni Gail ay isang bagay na masasabi niyang bago sa kanyang pandama. Putik, anong pinapasok mo, Arvin? Wala sa loob na napahawak siya sa ulo. Mga 2 araw ding hindi nakita ni Arvin ang dalaga, simula nang nangyari ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Tahimik ang buhay ni Arvin, ngunit dinalaw naman siya ng pagkabagot. Nagtimpla siya ng kape at napadungaw siya sa bintana. Nakasara ang bintanang direkta sa kwarto ng dalaga. Ilang araw niya na itong inaabangang bumukas o makita man lang ang babae. Ngunit nihibla ng buhok nito, hindi niya masilayan. Asa na kaya yung taratitat na babaeng yun? Sabay higop ng kape. Akala mo hindi kita papatulan ha? Baklang mistisuhin na hindi gwapo pala ha? Bulong niya sa sarili habang ngiting-ngiting inaalala ang cute face ng probinsyanang dalaga. Hoy, heartthrob kaya ako sa Maynila. Ang daming nagkakandara pa sa akin no, tapos lalaitin mo lang ako. Umiling-iling pa ito nang maalala kung paano siya inisinito ng mga nakaraang araw at tawanan matapos mahulog sa taniman. Napabuntong hininga pa siya. Nakakamiss din palang may kaasaran. Bulong pa niya sa sarili at hinawakan pa niya ang kaliwang pisngi na nasampal kumakailan. Matapos ubusin ang kape, nagready na siya para maglakad-lakad ulit, ngunit hindi para sa trabaho. This time ay para hagilapin ang cute na nilalang na nilaro-laro niya nung isang araw. Humarap pa siya sa salamin at nagsuklay. Naglagay ng gel at nagpabango. Masyado na ba akong maputi kaya nagmumukha na akong bakla sa paningin ng iba? Sinipat-sipat pa niya ang sarili. Need ko bang magbabad sa araw para mas maging kayumanggi ang kulay? Tanong pa niya muli sa sarili. Gwapo pa rin naman ako ah. Bulag ata yung babaeng yun. Anong mukhang bakla? Gwapong-gwapo nga eh. At kumindat pa ito sa harap ng salamin. Baka kapag nakita niyang pagkindat ko mabaliw na siya. Dumaan pa ang ilang mga araw niyang paggagala, ngunit wala pa ring bintana na bumubukas at wala pa ring maingay na babae sa gabi o ang babaeng pakalat-kalat sa taniman. Ni anino nito, hindi niya mahagilap. Tahimik ang buhay ni Arvin, ngunit hindi ang kanyang puso. Hindi na siya nakatiis pa
at pumunta na ng bahay ni Mang Efren ng binata para humingi ng tawad sa dalaga. Naisa na nitong mag-sorry, ngunit ang ama nito ang kanyang nakausap. Sir, kayo po pala. Tuloy po kayo. Pinapasok si Arvin ni Mang Efren. Ano po ang atin? May problema po ba? Mang Efren, may kasalanan po kasi ako sa anak ninyo eh. Noong nakaraan po kasi. Alam ko, Sir Arvin. Alam niyo po, hindi kayo galit? Nakita ni Arvin ang bahagyang pagkunot ng noo ng matanda sa pagtatanong niya. Kaya naman, napilitan niyang ikalma ang sarili. 2 beses kayong nag-away ng anak kong si Gail. Sagot ni Mang Efren. Gail ho palang pangalan niya. Nahihiyang tugon ng binata. Oho, at bunsong anak ko pa. Kaya alam kong napakasungit din ng batang yan. Kaya ako nang humihingi ng pasensya sa ugali ng dalaga ko. Mahinahon na nagsalita si Mang Efren. Sir Arvin, ginagalang ko po kayo. Sa tingin ko mas makakabuting kayo ni Gail ang mag-usap. Oh, andito na pala siya. Maiwan ko muna kayo at ako'y pupunta pa ng bayan. Gail anak, si nanay mo nasa kuya mo pala. Bukas pa ang balik. Maiwan ko na muna kayo. Isinuot nito ang sombrero. Tiningnan ng maigi ang anak na para bang nagsasabing magpakatino ito at ayusin ang pag-uugali. At makaraan pa ang ilan pang sandali, bumaba na ito ng bahay. Gail, sorry nga pala sa mga nangyari. Hindi ko naman alam na dunahantong ang lahat. Hindi makatingin ng diretso ang lalaki sa dalaga. Hindi mo alam? Nangaasar ka pa nga, hindi ba? I'm sorry, hindi na mauulit. Hindi sumagot si Gail. Tumalikod ito at bumaba at dumiretso sa taniman si Gail na walang pasabi. Dali-dali namang sinundan ito ni Arvin na parang aso na kahit saan pumunta ay nakasunod. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Arvin. Naka-gloves ito at face mask. May bitbit itong pangbungkal. Napakabango nito at alangan sa kanya ang magbungkal ng tanim. Oh, bakit ka andito? Hindi ka pa ba pagod sa kakasunod na parang aso? Isa pa, bakit ka may dalang pangbungkal? At ano yung gloves? Maglalaba ka ba? Pabalang na tanong ni Gail sa maarting binata. Hindi, tutulungan kitang magtanim. Hay nako, perwisyo ka lang. Alis dyan, hindi ka bagay sa lupa. Sagot ng naiiritang dalaga. Grabe naman to, ang harsh. Hindi mo ba namimiss ang halik ko? Nagpapakyut ang binata sa dalaga. May itsura naman pala itong babaeng to pag nakahilamos. At inaamin niya, naging laman ng isipan ng binata ang dalaga hanggang sa madaling araw. Hindi, at isang malaking pagkakamali yun at hindi na mauulit pa. Malis ka nga dyan sa harap ko. Nasusuyang taboy sa kanya ng dalaga. Naiiyak na rin ito sa inis habang patuloy ang pagbubungkal at pangunguha ng pechay. Ang sungit naman ito. Nakatitig lang sa kanya ito ng ilang segundo bago pilit ngumiti. Ano ngayon? Gusto mong palakpakan kita? Hindi ako katulad ng ibang babae sa paligid mo, Arvin. Napatigil ito saglit sa pagbubungkal at tiningnan ang lalaki. Kung gusto mong magkasundo tayo, lubayan mo ko. Lumipas ang ilang linggo na pananatili niya sa probinsya at pagdistansya kay Gail. Lagi niya itong tinitignan sa malayo o kaya nagpapadala ng mga hinog na mangga at kung ano-anong masarap na prutas na pagtanto niyang paborito ng dalaga. Hindi siya lumalapit dito pero sinisigurado niyang lagi siyang natatanong ng dalaga o dili kaya ay nararamdaman at umaasang mapapatawad siya nito at one day ay kakausapin na rin. Ngunit ang lahat ng effort ng binata, sinusuklian naman ng dalaga ng pagrolyo ng mga mata. Isang gabi, hindi pa rin makatulog si Arvin. Tahimik ang bahay at tanging huni lang ng kuliglig at may hinang yabag sa labas ang kanyang naririnig. Ilang beses na rin siyang pumikit pero ayaw talaga siyang dalawin ng antok. Ay, nakakainis. Hindi mawala sa isip ko si Gail. Kinulam ata ako ng babaeng yun. Sa halip na pilitin ay napabuntong hininga na lang siya at nagpa siya na maglakad-lakad na lang sa labas. Baka sakaling may bukas na tindahan sa paligid at makabili man lang kahit isang bote ng beer. Lumabas siya ng bahay, suot ang simpleng puting polo at maong short. Presko ang hangin ng probinsya, kakaiba sa ingay ng Maynila na kanyang nakasanayan. Habang naglalakad, napansin niya
Ang unti-unting pagdami ng ilaw sa di kalayuan. May tugtugan, may halakhakan, may masiglang ingay na tila may nagdiriwang at dito ay napahinto si Arvin. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating ang isang bukas na espasyo, isang maliit na plaza kung saan may mga parol, bumbilya at mga taong nagsasayawan. May mga batang tumatakbo, may matatandang nagkukwentuhan at may mga kabataang halatang nag-e-enjoy sa gabi. Kaya pala, may disco rin pala rito. Cool. Bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, may biglang lumapit sa kanya. Hindi ka taga rito, no? Napalingon si Arvin, isang babae ang nakatayo sa harap niya. Maganda, maputi at kapansin-pansing hindi mukhang probinsyana. Moderno ang suot nitong pulang dress na akmang-akma sa katawan ng dalaga. May hiwa sa gilid na bahagyang nagpapasilip ng binti. Mahaba ang buhok, confident ang tindig, mapupula ang mga labi, pintado ang mga mahabang kuko at may ngiting parang sanay mang-akit. Halata ba? Nakangiting sagot ni Arvin. Medyo, April nga pala. Arvin. Sinulyapan siya ni April mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat ang kanyang presensya. Mukhang naligaw ka sa sayawan namin dito sa probinsya. Actually, naghahanap lang ako ng bukas na tindahan. Di ako makatulog pero mukhang wala sa mga nadaanan ko. Sarado na sila, kaya babalik na lang siguro ako. Sayang naman kung uuwi ka kaagad, sabi ni April sabay abot ng kamay. Isang sayaw lang, ma-enjoy mo man lang ang probinsya vibes dito sa amin. Mas masaya dito kaysa sa Manila. Talaga ba? Nag-alinlangan sandali si Arvin pero nanaigang curiosity. Hindi ako magaling sumayaw Okay lang, simple lang naman dito. Sundan mo lang ako. Sagot ni April, may ngiting may kumpiyansa. Sumama si Arvin. Hinawakan niya ang bewang ni April habang inilagay naman ni April ang mga kamay sa kanyang balikat. Sumabay sila sa indayog ng musika. Banayad sa simula hanggang sa maging mas natural ang galaw. Hindi niya na malayang napapangiti na siya. Tagal mo na bang nandito? Tanong ni April habang sumasayaw sila. Ilang linggo lang. Bumisita lang ako dahil sa work ko. Kaya pala. Masaya akong kausap, no? Hindi ka naboboard. Sabi ni April. Hindi nga. Para kang sanay sa mga taga Maynila. Sabihin na lang nating hindi ako tipikal na probinsyana. Isa pa, mga naging boyfriend ko dati mga taga Maynila. Parang katulad mo. Nagtagal sila sa sayawan. Usap dito, tawanan doon. Hindi na malaya ni Arvin ang oras. Halos isang oras na pala siyang wala sa bahay pero hindi niya pinagsisihan. May kakaibang aliw sa presensya ni April. Madali siyang kausap, magaan sa pakiramdam at hindi pilitang saya. Magsasayaw pa sana ulit sila nang biglang may humawak sa braso ni Arvin. Kanina pa kita hinahanap. Napalingon siya. Si Gail, nakatayo ito sa harap niya. Bahagyang nakasimangot, halatang hindi natutuwa sa nakikita. Nakasimpleng bestida lang ito pero may otoridad ang tindig. Nandito ka lang pala at mukhang nagsasaya ka pa ritong kasama si April. Dugtong ni Gail. Magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Arvin. Pinag-alala mo kami nila Itay. Kumunot ang noo ni Arvin. Pinag-alala ko sila? Kanina ka pa wala sa kwarto mo. Iniwan mong bukas ang pintuan mo. Paano kung may pumasok na magnanakaw? Bessie, chill. Sabi nito sabay tapik sa braso ni Gail. Walang magnanakaw dito sa atin. Remember? Ngunit hindi na tinag si Gail. Hindi na tayo magkaibigan matagal na. Isa pa, iba na ang panahon ngayon. Mahirap na. Baka may mawala sa bahay na yan. Magalit pa sa amin si Sir Kenji dahil lang sa kapabayaan ng isang lalaking nag-e-enjoy lang pala ritong makipaglandian. Napatingin si Arvin kay April at pagkatapos ay kay Gail. Ramdam ang biglang bigat ng gabi na kanina lang ay puno ng saya. Anyway, sabi ni April, binasag ang katahimikan na namuo sa kanilang tatlo. Mukhang kailangan ka na niyang iuwi. Tumingin siya kay Arvin. May ngiting hindi na kasing lambing ng kanina. Sayang, masaya ka pa namang kausap. Di bale, may next time pa naman, di ba? Tumango si Arvin. Oo, salamat.
Masaya palang disco ng province. Naglakad na si Gail palayo. Hindi na nilingon kung susunod ba siya o hindi. Napabuntong hininga si Arvin at sumunod. Pero bago tuluyang umalis, narinig niya si April. Arvin! Lumingon siya rito. Nandito lang ako. Sabi ni April, may kislap sa mata. Hindi pa naman natatapos ang sayawan. Sabay kindat ng dalaga. Hindi siya agad nakasagot. Tumango lang siya bago tuluyang habulin si Gail. Habang naglalakad sila pa uwi, walang nagsasalita. Ang ingay ng plaza, unti-unting napapalitan ng tahimik na daan at malamig na hangin ng gabi. Gail, tawag niya sa babae, ngunit hindi ito nagpapatinag sa kanya. Dire-diretsong naglalakad na para bang walang kasama. Hindi mo naman kailangan magselos, okay? Biglang sabi ni Arvin. Huminto si Gail. Sinong nagsiselos? Ako? Nagpapatawa ka ba? Gail, kung wala kang pakialam, hindi ka aarti ng ganyan. Galit na galit ka eh. Tahimik si Gail ng ilang segundo bago huminga ng malalim. Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Kasi? Kasi bisita ka namin. Bigla kang nawala tapos ilang oras ako naghihintay pero hindi ka pa bumabalik. Dati-rati nagsasabi ka kapag aalis ka. O kaya magme-message ka pero kanina wala kahit ano. Hindi ka rin sumasagot sa message ko. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung may makasalubong kang lasenggo o adik? Akala ko masama ang loob mo kasi inaway kita. Hindi na natapos ang mga sasabihin pa ni Gail. Isang pagselyo sa kanyang mga labi ang ginawa ni Arvin na nagpahinto sa kanyang pagsasalita. Napatitig si Gail sa mga mata ng lalaki. Gulat pero hindi galit. Magagalit ka ba kasi hinalikan kita? Sige ka, aalis ulit ako. Hindi na naman ako makakasagot sa mga messages mo. Baka may makasalubong akong lasenggo o adik. At lumapit pa uli sa mukha ni Gail ang lalaki. Sige ka, mag-aalala ka ulit. Ikaw rin. Hindi na napigilan ni Gail ang umiti sa kapilyuhan ng lalaki. Loko! At binalikan ni Gail ng paghampas sa balikat ng binata. Aba, marunong ka nang saktan ako ng paulit-ulit ah. At napatawa na silang dalawa. Naglakad sila ng sabay. Ang kaninang galit sa mukha ni Gail, napalitan ng pagngiti. Unti-unting gumapang ang braso ni Arvin paakyat sa balikat ng dalaga. Ano? Friends na ba tayo? May choice ba ako? Sagot ng dalaga kay Arvin. Umiinom ka ba? Oo naman. Tara, inom tayo. Aya ng binata. Sagot ko. Nagising si Gail sa malamlam na liwanag ng umaga. Mabigat pa ang talukap ng kanyang mga mata at sandali pa bago niya namalayan kung nasaan siya. Hindi iyon ang kanyang kwarto. Nasa kwarto siya ni Arvin. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at tiningnan ng sarili. Nakabalot siya ng kumot at walang kahit na ano sa katawan. Napailing siya sa nakita. Ibinigay niya na ang sarili sa taga Maynila. Sa taong hindi malinaw kung ano ang talagang namamagitan sa kanila. Natakot siya sa consequence ng nangyari. Ngunit mas natakot siya sa sasabihin ng ama, lalo pat napaka-istrikto nito sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng ama niya sa kanya? Na napakadali niyang makuha ng isang dayong taga Maynila. Walang delikadesa at marupok sa mga lalaki. Napapikit siya at halos magkanda sunod-sunod ang pagtambol ng kanyang puso. At doon niya nakita si Arvin, nakaupo sa gilid ng kama. Nakasandalang siko sa tuhod, tahimik na nakatitig sa kanya. Para bang matagal na itong gising at kanina pa siya pinagmamasdan. Good morning, love. Nakangiting bungad ni Arvin. Ako ang nakauna sa'yo. Tanong niya sa paus na boses dahil sa bagong gising. Tumango naman si Gail. Oo, kanina ka pa ba gising? At yumuko ito. Pakiramdam niya, hiyang-hiya siyang makipagtitigan sa lalaki. Oo, hindi lang kita inistorbo. Ang himbing ng tulog mo. Mukhang napasubo ka sa akin kagabi. How's your first time with me? At hinawakan pa niya ang kamay ng babae. Masarap ba? Saglit na nanahimik si Gail. Tsaka niya hinila ang kumot palapit sa sarili. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hiya. Ibinaba niya ang tingin. Kailangan ko bang sagutin yan? Pwede namang hindi. At lumapit pa ang lalaki at niyakap niya ito mula sa kanyang likuran. Gusto ko lang marinig sa'yo kung anong pakiramdam mo.
Bulong niya sa likod ng tenga ng babae na mas lalong nagbigay ng sensasyon kay Gail. Masakit. Till now, bakit parang nahihiya ka? Marahang tukso niya pero banayad na banayad ang tono. Oo, masakit siya pero masarap. At nagkatitigan sila. Arvin brush her hair at bahagyang umiti. Masarap daw ang isang bagay kapag may pagmamahal o ginagawa ng may pagmamahal. Ikaw, nasarapan ka rin ba? Magkaiba ang babae sa lalaki. Most of the time, we strike anyone to release. Hindi usapin sa amin ang salitang masarap kasi lahat yun masarap for us. Pero alam mo kung ano? Iba ang ginhawa, iba ang comfort kapag alam mong sa babaeng gusto mo, mahal mo o pinakatatangi mo ginawa ang bagay tulad ng nangyari sa atin. At para sa akin, yes, masarap siya. And you gave me comfort na hindi na ibibigay ng sino man. Salamat sa gabi. At niyakap niya ng mahigpit ang dalaga at paulit-ulit na inamoy ang buhok nito at hinalik-halikan pa. Ang mahalagay nasiyahan ka. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Napatawa si Arvin. Namumula ka at mas lalo kang gumaganda. Lumapit pa siya ng kaunti. Mas lalo pang uminit ang pisngi ni Gail. Hindi na siya sumagot. Huminga ng malalim si Arvin. Salamat sa tiwala. Seryoso niyang sabi. Marahan niyang hinalikan ang pisngi ni Gail. Walang pagmamadali, walang halong biro. Hindi ko to sasayangin. Sisiguraduhin kong hindi mo to pagsisisihan. Pero Arvin, traditional kasi ang itay. Magagalit yun kung malalaman niyang may nangyari sa atin, lalo't hindi naman tayo magnobyo. Gail, nasa tamang edad ka na. Isa pa pwede naman nating sabihin na nagkakamabutihan na tayo. Oo Arvin, pero hindi pa ako komportabling ipaalam kina Itay. Hindi ko rin kasi alam kung papaano. Pwede bang itago na muna natin to? Isang pagtangulang ang ginawa ni Arvin. Walang mahabang salaysay. Ang malinaw lang sa kanilang dalawa, lihim ang lahat ng namamagitan sa kanilang dalawa at walang dapat na makaalam pa. Ilang linggo pa ang lumipas at kahit na patago ang relasyon nila, lagi namang matamis sa mga hagik-gika nila sa tuwing magkasama. Bihira na silang mag-away dahil sasakyan na ni Arvin ang topak ni Gail. Lagi pa itong may dalang bulaklak o kahit na anong prutas na paborito ng dalaga. Madalas din, sinusuyo ni Arvin ang mga magulang ng babae para unti-unti nitong hinahanda ang pagsasabi nila ng itinatagong relasyon. Baka mabuntis na kita. Hindi pa rin nila alam na may namamagitan sa atin. Loko, huwag kang manalangin. Sabay kurot pa nito sa tagiliran ng lalaki at yumakap si Gail kay Arvin. Di bale, next month magsasabi na ako. Sure, tell me the date. Paghahandaan ko. Meron akong pera dito at gusto kong maghanda tayo bago umamin. In that way, busog naman sila bago ko legal na kunin ang unikaihan nila. Baliw? Sa ngayon, busugin muna natin ang isa't isa. At hinalikan niya ang babae sa balikat at unti-unti nalunod na sila sa mga mapusok na halik na ibinigay nila sa isa't isa. Madaling araw, tahimik ang buong paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at banayad na hangin ang maririnig sa labas ng rest house. Mahimbing ang tulog ni Arvin sa kanyang silid, nakatalukbong ng kumot. May ngiti pa sa labi habang laman ng kanyang panaginip si Gail. Arvin! Mahinang tawag ng tinig ni Mang Efren mula sa labas ng pinto. Arvin, gising ka na ba? Napamulagat si Arvin, nagulat sa pagkakahimbing. Napaupo siya sa kama. Bumaling sa orasan, 5:00 ng umaga, habang mahimbing na natutulog si Gail sa tabi niya. Niyugyug niya ng marahan ng babae para magising. Dahan-dahan itong bumangon at nagbihis, sabay bumaba para dumaan ito sa likod ng bahay. At si Arvin naman, humarap sa ama ni Gail. Po, bakit po Mang Efren? Garalgal niyang sagot habang binubuksan ng pinto. Nandoon si Mang Efren, nakasombrero, may bitbit na basket ng kamote at mukhang aligaga. Gigisingin sana kita mamayang konti. Kaso dumating na si Sir Kenji. Napakurap si Arvin. Ha? Anong Sir Kenji? Yung boss mo anak, nandyan na. Kanina pang mga 4:00 ng madaling araw. May dalang sasakyan at kasama yata yung isang staff. Tuloy-tuloy na pumasok sa rest house.
Ayun, nagpapahinga muna sa sala. Pero mukhang gusto kang makausap agad. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Arvin. Hindi niya iyon inaasahan. Akala niya may ilang linggo pa bago bumisita si Kenji para mag-site inspection. Gusto sana niyang gumising sa amoy ng sinangag at boses ni Gail. Pero eto na, ang realidad ng kanyang trabaho. Putya, Mahina niyang bulong. hindi ako handa pero sige po Mang Efren, susunod na po ako. Mabilis siyang nagsuot ng malinis na polo at sinuklayang magulong buhok. Sa salamin ng kwarto, nakita niyang may konting bahid pa ng putik sa kanyang sapatos mula sa taniman kahapon kung saan sila naggala at uminom ng lambanog ni Gail. Tinago niya agad yun. Kailangan niyang magmukhang maayos sa harap ng boss niya. Pagpunta niya sa rest house, bumungad agad sa kanya si Kenji. Nakaayos na, may hawak na tasa ng kape at seryosong nakatingin sa screen ng laptop habang tinatapik ang keyboard. Oh, good morning architect. Sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. I figured I'd see the progress myself. Hope you've got something for me. Napakamot sa batok si Arvin. Pilit ngumingiti. Sir Kenji, hindi ko po inakalang darating kayo agad. Akala ko 2 weeks from now pa. Change of plans. Sagot ni Kenji tsaka tumingin sa kanya. And I wanted to see for myself kung talagang may nangyayari na rito. O kung masyado kang naaliw sa rural charm ng lugar. Napatahimik si Arvin. Alam niyang hindi lang basta proyekto ang dinala sa kanya rito. Dala rin ito ang bigat ng responsibilidad. Tumindig si Kenji. Almost 6 months ka na kasi dito. Pero parang nasa scratch ka pa rin. Until now, ultimo site inspection, hindi mo maayos na maipresent sa akin. May halong sarcasm sa boses ni Kenji. Ang sinabi ko sa'yo na i-check mo ang mga layout, patterns at sample na sinend ko sa'yo. Kaso parang pati proposal kung ano ang dapat na business ang para dito. Kung coffee shop ba o bed and breakfast. Hindi mo maipresenta ng maayos. What's wrong with you, man? Hindi ka naman ganito. Parang gustong matunaw on the spot ni Arvin ng mga sandaling yun. Biglang pumasok si Gail. Arvin, yung makopa sa likod bahay. Ay, Sir Kenji, magandang umaga po. Namula ng bahagya si Gail. Gail? OMG Gail, yung batang nahulog sa imbornal sa kakulitan noon. Ikaw ba yan? Natatawang bati nito sa dalaga. Naku sir, wag niyo naman pong ipaalala. Namula si Gail sa hiya at inis. So ikaw nga ang kababata ko noon, yung lagi kong inaasar. I'm sorry pero ang ganda mo ngayon ah. Salamat Sir Kenji. Kenji na lang. What kababata is for, di ba? At lumaki pa ang pagkakangiti nito na halos mawala pa ang mga mata sa pagkakangiti. Nakakahiya naman po. At bakit? We have known each other for a long time. No doubt kung bakit ayaw ka pang magka-boyfriend ng tatay mo. You're such a gem. O baka ako na lang ang hinihintay ng kapalaran mo. Direct to the point pa nitong sabi. Hanggang ngayon, pilyo ka pa rin at malakas mang asar. Mabilis na sagot ni Gail. You're right, pero may nagbago. Kung dati puro pang-asar lang at kapilyuhan ang alam ko. Ngayon I know how to use those to state my mind. May mga birong hindi totoo, but mine is real. Kung ganun salamat. Alam na alam ni Arvin ang mga ganitong tingin at patutsyada ng kanyang amo. Kilalang babaero ito at ilang babae na ang binuntis nito pagkatapos ay tinakasan. Arvin, why not labas muna tayo? Andito si Gail para mag-assist sa atin. Doon muna tayo sa isang coffee shop sa bayan, malapit sa tinutuluyan kong hotel. Kailangan nating mag-brainstorming. I think Gail can help us para magawa na tong project na to. And by the way, sabay tingin kay Gail, bring your best friend. Si April yon, di ba? Consider it as a group date with a twist. Sabay kindat pa kay Gail. Po? Let me check my schedule first. At binalikan niya ito matapos makita ang full schedule ng binata. Next Sunday 9 a.m. sharp. See you around. Lumipas pa ang isang linggo at nahirapan ng magkaroon ng pagkakataon si Arvin na masolo si Gail. Naging busy ang lahat at higit sa lahat maraming matang nakatingin. Ang dating magulang lang ni Gail ang iniiwasan nila. Ngayon ay nadagdagan pa. Eksaktong 9:00, linggo ng umaga. Nasa harap na ng maliit pero maaliwalas na coffee shop sa bayan si Arvin.
Hindi niya kasama si Gail dahil maaga raw itong umalis kasama si Kenji. Halong inis at selos ang bigla niyang naramdaman sa narinig. Naginit ang ulo niya, ngunit hindi niya ito pinahalata. Ayaw niyang madaig siya ni Kenji sa babaeng pinakatatangi niya. Pero ayaw niya ring ipahiya ang sarili at bigyan ng dahilan si Gail para ayawan siya nito. Tahimik ang lugar, presko ang hangin at tanaw mula roon ang malawak na lupang pinagkakainteresan ni Kenji. Luntian, patag at halatang may potensyal para sa isang negosyo. Ilang minuto pa, dumating si Kenji sakay ng itim na SUV. Agad bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si Kenji. Kasunod noon ay si Gail. Nagbago ang aura ng babae. Nakasuot ito ng stylish na bestida. Malayo sa pang-araw-araw nitong damit sa pagtatanim. Mahabang buhok na nakatali. Malinis at walang putik na galing sa mga pechay na madalas nitong itanim. Mapula ang mga labi nitong hindi sanay sa artipisyal na kulay. Pati ang mga pisngi nito ay nagkakulay na rin. Hi! Bati pa ni Gail sa kanya nang matapatan siya nito. Bagay ba? Binilhan ako ni Kenji ng mga bagong damit at makeup. May saya sa tono ng boses niya. Saya o kilig, hindi mawari ni Arvin. Ang alam niya, naiinis siya sa ikinikilos ni Gail. Tinitigan lang siya ni Arvin. Maganda naman talaga. Ayaw niya lang aminin. Bro, don't tell me na you're going to lie. She's beautiful, aminin mo. Bagay sa kanya mga binili ko. Yeah, style Manilenya. Seryosong sagot nito na hindi tumitingin kay Kenji. Saan nga pala kayo nagpunta? Ba't ang aga mong umalis? Of course, sa place ko. At mas lalong naningkit ang mga mata ni Arvin sa narinig. Anong ginawa niyo sa oras na wala ko, Gail? Gusto niyang isatinig, pero palihim na nakakuyom lang ito ng kamao na napansin naman ni Gail. Sinundo lang ako ni Sir Kenji. Pasensya ka na hindi ako nakasabay sa'yo. Kasi pinagmamadali ako ni Sir. Tapos yun pala, may regalo pala siya sa akin. Good for you, Gail. May pait pang ngumiti ito. Alam mo, mabait talaga ang boss ko. Galante, mapera. Kaya madaming nai-inlove na mga babae sa kanya. At least ngayon, makakasabay ka na kay April. Makahulugan itong sabi. Speaking of that beautiful women, ayun ang date mo. Sabi ni Kenji na may kahinaan pero sapat para marinig ni Gail. Isang biro na nagpakurot sa puso ni Gail. Hindi niya kinontak ang dating kaibigan pero takang-taka ito kung bakit ito naroroon. Ang babae naka-sunglasses, naka-light blouse at jeans. Simple pero halatang pinag-isipan. Pagkakita pa lang kay Arvin, ngumiti na ito. Good morning. Ang gwapo naman ni Arvin, nakaka-inlove. Masiglang bati ni April. Lumapit siya agad at marahang hinawakan ng braso ni Arvin sabay beso. Parang natural lang, sabay sulyap nito kay Gail. Hi Beshi! Ngunit hindi siya nito pinansin. Hindi mo pa ba ako mapapatawad sa pambubuking ko sa'yo na patay ka kay Kenji dati? Ikaw naman, mga bata pa tayo nun. Ginawa mo yon kasi gusto mong maging sentro ko ng katatawanan. Dahil ikaw itong lagi ang nagpapasikat sa mga lalaki. Well, I've changed naman na, no? Parang hindi naman. You know, Gail, ayaw mo talaga sa personality ko dahil we are really different. Bold ang personality ko samantalang ikaw. Halos gusto mong itago ang sarili mo dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba. Unlike me, try mo lang maging totoo kahit minsan. Hindi yun masama. Simple lang naman. Kapag gusto mo, angkinin mo. Hindi yung nagmumukmuk ka dyan. Akala ko nagbago ka na. It seems na old-fashioned ka pa rin. Hindi ko naman need baguhin ang sarili ko para sa opinion mo. Isa pa, wag mo kong lecturean. Anyway, ang ganda mo ngayon Bagay pala sa'yong wala sa putikan. Hey, tama na yan. Hindi ko kayo pinapunta rito para alalahanin ang nakaraan natin as childhood friends. Kape muna tayo, bago natin pag-usapan yung negosyo na itatayo ko banda rito. Pasok na tayo. Sa loob ng coffee shop, umupo silang apat sa isang mesa. Si Kenji ang nasa unahan, si Gail sa kanan niya. Sa kabila naman, magkatabi sina Arvin at April. Ang ganda ng lokasyon. Umpisa ni Kenji habang tinitingnan ng mga litrato at mapa sa tablet. Imagine nyo to, either high-end coffee shop na may garden vibes or bed and breakfast na may view ng bukid.
Malawak talaga, sabi ni Gail, profesional ang tono. Pwede ring hatiin ang lupa kung sakali. Mixed use. Isa pa tingin ko, bago ito para sa aming mga taga-probinsya. Tumango si Kenji, impress. Kaya gusto kitang kasama eh. Hindi lang maganda, matalino pa. Ngumiti naman si Gail. Hindi naman sir, kaya nga ako invited dito, di ba? Para makapagsilbi naman at hindi puro ganda lang. Simple ang pagkakasabi ni Gail pero parang may gustong ipahiwatig sa mga salita. Ngumiti naman ng malawak si April. Kenji, Mabilis na singit ng lalaki. remember, don't call me sir. Habang kumakain, mas lalo pang naging malambing si April. Inuunang pagsilbihan si Arvin. Tinatanong kung okay ang pagkain, kung gusto pa niya ng tubig. May halong lambing at pagpapakitang gilas. Nang magbiro si April, sumabay siya sa tawa. Nang magpa-cute ito, pinatulan niya. Nang humawak ito sa kamay niya sandali, hindi na siya umatras. Napatingin si Gail sa kanila. Sandali lang. Tahimik, walang reaksyon. Ngumiti lang siya. Isang ngiting sanay magtago ng sakit. Kung sasabihin ko bang kakailanganin ko ng tulong ninyo para sa business na to, maaasahan ba kita, Gail? Oo naman, Kenji. At hindi na naiwasan pa ni Gail ang biglaang paghawak ni Kenji sa kamay niya na nasa lamesa. Salamat. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Arvin kahit ilang ulit niyang pilitin ang sarili na mag-focus sa trabaho. Balik pa rin sa alaala niya ang mga tagpo kung saan si Gail ay parang nalulunod na sa presensya ni Kenji. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap pa ang babae dahil lagi itong okupado ni Kenji. Laging gabi kung umuuwi at laging nakahiwalay sa kanya ng lakad. Nawawala na siya ng pag-asa para sa kanilang dalawa at konti na lang isusuko na niya ang sariling pagmamahal para sa babae. Doon niya na-realize ang totoo. Kahit gaano kaganda ang posisyon niya sa kumpanya, kahit gaano kalaki ang proyektong hawak niya, wala nang saysay ang lahat kung wala si Gail. Wala nang halagang magarbong plano kung hindi ito kasama ang babaeng natutunan niyang mahalin sa simpleng pamumuhay ng baryo. Wala na siyang magagawa. Sa pakiwari niya ay nag-iba na ang puso ng dating babaeng ginugusto niya. So, patay na patay ka pala kay Kenji. Arvin, mga bata pa kami noon. Mga bata? Ngayon ba? Obviously, tapos na yung stage na yun. Tapos na? Kaya ba okay lang na lumalabas kayo na kayo lang? O kaya naman ay binibilhan ka ng kung ano-ano ng boss ko? Ang dumi ng utak mo. Marumi? Una sa lahat, malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa pamilya nila. Nakatira kami sa lupa nila Kenji. So kung magpapatulong si Kenji, mali ba? Walang mali. Ang mali, yung may nobyo ka pero sumasama ka sa kanya nang walang pasabi sa akin. Tapos ngayon, magde-deny ka na wala kang nararamdaman sa Kenji na yan. Hindi kita nobyo. Bulalas ni Gail. What? Oo nga pala. Ayaw mo nga pala ng relasyon pa sa akin. Ang tanga ko pala. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano pa ba? Dahil ba tauhan lang ako ni Kenji, kaya ayaw mong pangatawanan ko ang sa atin? Akala ko ba probinsyana ka? Bukod tangi kang probinsyana na matapos kong makuha ang pagkaberhen mo, mas pipiliin mong hindi ka panagutan. Samantalang ang ibang babae dyan, nagkakandara pa, galawin ko lang. Pero bakit? Hinihintay mo bang magustuhan ka ni Kenji? Hinihintay mo bang pagbabalik niya? Hinihintay mo bang panagutan ka niya? O hinihintay mong makita ka niya at seryosohin ka? Isang sampal ang lumapat sa pisngi ni Arvin. Isang sampal na hindi niya inaasahan na magmumula kay Gail. Damang-dama niya ang galit nito. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan, Gail? Oo, hinihintay ko siyang bumalik. Ano, masaya ka na? Oo, ayokong panagutan mo ko kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin lahat. Magulo ang utak ko. Probinsyana ako, oo. Pero hindi ako yung probinsyanang nagkakandara pa sa'yo. Oo. Ano, meron pa ba? At bumuntong hininga pa ito sa inis. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Bakit bang tapang-tapang mo ngayon? Obvious ba? Naiinis ako nakikita ka. Naiirita akong ikot ka ng ikot. Dikit ng dikit at sunod ng sunod na parang aso sa akin. Arvin, pwede ba tantanan mo na ako? At tuluyan ng tumulo ang luha ni Arvin sa narinig mula sa babae. Malinaw na ang lahat. Napaglaruan ang kanyang damdamin. Tuluyan nang lumabas si Arvin sa pintuan ng kanyang tinutuluyan
At sa oras na yon, sigurado na siya sa sarili. Buong magdamag, hindi umuwi si Arvin. Ngunit pagbalik niya, isang desisyon ang pinangahawakan niya. Kaya't isang umaga, buong tapang siyang humarap kay Kenji. Tahimik si Kenji habang hawak ang tasa ng kape. Nakaupo sa beranda ng hotel na tinutuluyan nito. Boss, panimula ni Arvin. Huling project ko na to. Gusto ko na sanang mag-resign. Ibibigay ko na lang mga kailangan mong design and all then. Hahanapin ko na ang sarili ko. Napatingin si Kenji. Saglit lang tapos muling napatingin sa malayo. Kita ang inis sa mukha niya dahil sa narinig mula sa lalaki. Pero hindi na rin siya nagtangkapang kumbinsihin si Arvin na mag-stay. Bahala ka. Pero wag mong isipin na pwede ka pang bumalik sa kumpanya. Sayang, marami pa naman akong plano para sa'yo. Tumango si Arvin. Naiintindihan niya. Pero hindi na siya umurong sa desisyon. Desidido na siyang ayusin ang buhay niya at ipaubaya ang lahat para sa ikaliligaya ng puso ni Gail. Hindi na siya nagpaalam pa kina Mang Efren pero nag-iwan siya ng note sa kwarto na kanyang iniwanan. Nay, Tatay Efren, salamat sa lahat-lahat. Mahal ko kayo. At tuluyan na siyang bumiyahe ng malayo kung saan ay hindi niya alam. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Arvin? Wala na tuloy akong makikitang pogi dito sa amin. Biro ni April. Dinaanan niya muna ito para magpaalam bilang isang kaibigan. Hay, for sure magpi-feeling pogi na naman si Kenji kasi dominated na naman niya ang province namin. Pogi naman talaga siya. Type mo nga siya eh. Shh, huwag kang maingay at huwag mong sasabihin sa kanyang type ko siya. Oh, akala ko ba biril? Bakit hindi mo aminin sa kanyang pinagmamalaki mong nararamdaman mo? Mukha kasing type niya yung babaeng ayaw mong ipaglaban. At huminga pa ito ng malalim. Sana hindi mo muna binitiwan ng beshi ko. No steer to ha. Hirap kasing mag-express ni Gail ng feelings niya. Alam ko namang gusto ka niya. Dati siguro gusto niya ako pero ngayon si Kenji na. Inaaway na ako eh. Magmahal ka kasi ng sala sa init, sala sa lamig na babae. Hindi naman ganun si Gail dati. Nagbago lang nung dumating si Kenji. Gusto mo akitin ko na si Kenji eh. Daanin ko sa dahas kasi ayaw na sa dasal ng mokong eh. Let it be. Kung hindi para sa atin, hindi. Malay mo tayo talagang para sa isa't isa. Ay, yak! Ever since pa lang, kay Kenji na ang puso ko, no? Isa pa, pang chinito lang ako. Ayoko sa mga katulad mong luwa ang mata. Bilugan lang mata ko, hindi luwa. Wala ka talagang ka-taste-taste. Sige, alis na ako. Ingatan mo na lang ang best friend mo. Saan ka pupunta niyan? Sa lugar kung saan ko pwedeng baguhin ang buhay ko. 6 na taon nang nakalipas. Tanyag na ngayon si Arvin Sebastian, isang respetadong architect na may sarili ng kumpanya. Ang A&G Luxform Studio Incorporation ay mabilis na umangat at ang pag-uwi niya sa Pilipinas hindi na bilang bisita kundi bilang isang negosyanteng may pangalan at impluwensya sa buong mundo. Mr. Arvin Sebastian, ano pong masasabi niyo sa tagumpay ng bago ninyong launch na business ng A&G Luxform Studio Incorporation? Tanong ng isang reporter sa ambush interview rito. To be honest, maayos at kalmadong sagot niya. Hindi ko inaasahan ng ganito kaluwag na pagtanggap ng negosyo ko rito sa atin. Alam naman nating matindi ang kompetisyon sa Pilipinas, pero naging successful ito at inaasahan ko pang lalago ang operasyon namin dito sa bansa. May plano po ba kayong bumalik sa Amerika kung saan naroon ang parent company ng negosyo? Sandaling ngumiti si Arvin, ngiting halos hindi na nakarating sa mga mata. Sa ngayon, pag-iisipan ko pa. Pero mukhang kailangan kong mag-focus muna sa subsidiaries natin dito. Kasi stable naman ang main headquarters sa Amerika. In short, we can expect ang pagsiklab ng global footprint ng A&G. Maraming salamat. Tinapos niya ang interview at mabilis na lumakad palayo. Dumiretso siya sa restroom, ang tanging lugar na tahimik para sa kanya sa loob ng ilang araw niyang pananatili sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang endorsements, meetings at interviews. Nakakapagod, nakakaubos. Binuksan niya ang gripo at binasa ang mukha niya. Huminga siya ng malalim. Pagmulat niya ng mga mata, may isang batang lalaki sa tabi niya. Mga 6 o 7 taong gulang. Maayos ang bihis.
May malinaw na mata at ngiting parang pamilyar kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nakatitig ito sa kanya. Anong kailangan mo? Seryoso niyang tanong. Tissue, sagot ng bata sabay tingin ng mas malapad. Napakunot ang noo ni Arvin. Ang dali-daling kumuha ng tissue, inuutos mo pa. Sumimangot ang bata, halatang hindi nagpatalo. Diba adult ka na? Bakit ang tamad mo namang mag-abot sa batang katulad ko? Napatigil si Arvin. Excuse me? Taas kilay niyang sabi. May kamay ka naman. Dagdag ng bata, sabay turo sa dispenser. Tsaka mas matangkad ka. Advantage mo na yon, hindi ba? Sandaling natahimik si Arvin. Tapos sa hindi niya inaasahan ay napangiti siya. Kapal ng mukha mo. Kanino ka bang anak? Sabi niya habang inaabot ang tissue. Secret, pero mabait ang mama ko. May kung anong kumirot sa dibdib ni Arvin sa salitang mama. Nasaan ba ang mga magulang mo? Tanong niya sa mas mahinahon na ngayon. Papaluin ko lang sa puwet dahil nagluwal ng makulit na batang katulad mo. Sabay magaan na kurot pa nito sa pisngi ng bata. Doon, hinahanap na nga yata ako kasi nandyan na si Daddy. Sagot ng bata. At bago pa makapagtanong si Arvin ng isa pa, may boses na tumawag mula sa labas ng restroom. Ellie? Tumigil ang mundo ni Arvin. Hindi siya lumingon agad pero alam niya ang boses na iyon. Pamilyar, napakapamilyar. At sa sandaling yon, 6 na taong nakaraan ang biglang bumalik. Ang mga hindi nasabi, ang mga piniling bitawan at ang mga desisyong akala niya ay tapos na. Pero hindi pala. Tumigil si Arvin sa paghinga. Hindi siya lumingon agad, parang natakot siya kapag ginawa niya. Totoo na, wala nang atrasan. Ellie! Muling tawag ng boses. Mas malapit na ngayon. Dahan-dahan siyang humarap. Si April. Nakatayo ito sa may pasilyo at hinawakan ng balikat ng batang lalaki na tinatawag na Ellie. April? Paus niyang tawag na nagpatulala sa babae. Napatingin ang bata kay April. Tila naghihintay ng pagkilos nito. Yumuko si April at may ibinulong sa tenga nito. Agad namang tumango ang bata at tumakbo palayo. Humahagikgik habang naglalaho sa dulo ng hallway. Naiwan silang dalawa habang palapit naman sa kanya si Arvin. Anak mo? Diretsong tanong ni Arvin habang nakangiti sa babae. Hindi agad sumagot si April. Tinitigan niya muna si Arvin. Anak ni Gail, sagot niya sa wakas sabay ngiti. At mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ni Arvin. Mas masakit pa kaysa sa alaala ng pag-alis niya. Mas masakit pa kaysa sa panahon na iniwan niyang babaeng pinagbuhusan niya ng buong puso't kaluluwa. Napalunok siya. Buti naman. I'm happy for her. At least, natupad niya na ang pangarap niya with Kenji. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko nang umalis. May mga meetings pa eh. Nice to see you again, April. Kamusta mo na lang ako sa kanila ha? Huminga siya ng malalim, sabay talikod para lumakad palayo. At sino naman ang may sabing si Kenji ang tatay ni Ellie? Biglang sabi ni April, aagawan pa ba ako ng sarili kong best friend? Parang bomba na sumabog sa tenga ni Arvin ang sinabi ni April. Huminto siya't dahan-dahang lumingon. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin kay April. Napangiti ito pero may luha sa gilid ng mga mata. Marahang tumatango. Ikaw ang tatay. Parang nawala ang tunog ng mundo. 6 na taon nang nakalipas. Dagdag ni April. Inaway ka niya noon. Akala mo galit na galit sa'yo't kinasusuklaman ka. Hindi mo alam, naglilihi na pala't ikaw ang pinaglilihian niya. Hindi mo alam kung paano kanya hinahanap. At ikaw, ang bilis mong bumigay. Iniwan mo bigla. Tumawa siya ng mahina. Heartbroken tuloy ang best friend ko. Maluhaluhang napahawak si Arvin sa dibdib at napangiti na para bang hindi nagsisink in sa kanya ang mga narinig niya. Asan si Gail? Halos pabulong niyang tanong. Nanginginig ang boses. Halo ang saya at pananabik. Asan ang mag-ina ko? At yung batang pilyo na inutusan pa akong kumuha ng tissue. Umismid si April. Kanina ka pa niya hinihintay. Araw-araw siyang nanonood ng balita. Tinatanong kung kailan ka lalapag dito sa Pilipinas. Buti na lang may impluensya si Kenji kaya nakapasok kami rito.
Tumuro siya sa direksyon ng labi. Puntahan mo na, nandoon sila. Hindi na nag-atubili si Arvin. Halos liparin niya ang sahig ng labi. Gail! Sigaw niya. Parang slow motion ng lahat nang dahan-dahan na humarap ang babaeng nakatalikod. Wala pa rin nagbago. Ito pa rin ang Gail na minahal niya. Tumakbo silang dalawa at sa gitna ng labi, nagyakap ng mahigpit. Walang pakailam sa mga matang nakatingin. I'm sorry. Garalgal na sabi ni Gail kay Arvin. Itinaboy kita. Shh! Sagot ni Arvin at mas mahigpit na yumakap. Kung alam ko lang, kahit tutukan mo pa ako ng baril, hindi ako aalis. At least kahit wala ko, mahinang sabi ni Gail. Nahanap mo ulit ang sarili mo sa Amerika. Umiling si Arvin. Hindi, ikaw ang nagdala sa akin doon at ikaw pa rin ang nagdala sa akin pabalik. Napangiti siya sa pagitan ng luha. Lahat ng ginawa ko dahil sa pag-asang sana ako pa rin ang laman ng puso mo. Hinawakan ni Gail ang mukha ni Arvin. Ikaw pa rin, Arvin, ang laman ng puso ko. Walang nagbago. Never kang napalitan. Never nagkaroon ng puwang ang puso ko sa iba. Kahit kay Kenji? Never. Sabay hampas ni Gail sa kanyang balikat. Pinunasan ni Arvin ang luha ni Gail gamit ang panyo. Tsaka muling niyakap ito ng mahigpit at nagsalita. Grabe, Gail. Namiss kita. Para akong muling nabuhay. Excuse me? May humila sa coat ni Arvin pababa. Ang bata. Daddy ba kita? Tanong nito. Sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa. Sabi ni Mama, pogi daw ang daddy ko. Napangiti si Arvin kahit may luha. Bakit pangit ba ako? Tama lang. Seryosong sagot ng bata. Pero parang mas pogi po ako sa iyo eh. Nung ipinanganak po ba ako, walang dad switching na nangyari? What? Gulat na sigaw ni Arvin. Napatingin siya kay Gail. Tinuruan mo ba ang anak nating laitin ang sarili niyang ama dahil sa galit mo sa akin? Of course not. Depensa ni Gail pero tawa ng tawa. At sabay-sabay silang nagtawanan. Walang ingrandeng seremonya. Walang mamahaling dekorasyon o mahahabang hanay ng bisita. Ang kasal ni na Arvin at Gail ay ginanap sa maliit na kapilyang tanaw ang bundok. May mga bintanang bukas para sa hangin at mga bulaklak na pinitas lang sa paligid. Simple, totoo, pero para sa kanila ay sapat. Si April ang maid of honor. Nakasuot ng mapusyaw na damit. Walang arte, pero kitang-kitang ngiting kontento. Sa tabi niya si Kenji, tahimik, kalmado at halatang settled na. Hindi na naghahanap pa ng mga babaeng lalandiin lang kung saan-saan. Hindi na pabigla-bigla sa kalukuhan. Mas matured na akong titignan. May mga pagkakataong nagkakatitigan sila ni April at sapat na yon para malaman ng lahat na maayos na ang kanilang mundo na magkasama. Sa gitna ng aisle, may batang naglalakad ng may hawak na maliit na kahon ng singsing. Dahan-dahan ha, bulong ni April. Okay po, Ninang. Seryosong sagot ng bata. Importante to, kasal to ng mama at daddy ko. Napangiti si Arvin habang papalapit ang anak. Lumuhod siya saglit para ayusin ang barong nito. Salamat, big boy. Ngumiti lang ang bata at tumayo ng tuwid, parang sundalo sa isang napakahalagang misyon. Tahimik lang ang simbahan nang magsalita ang pari. Arvin Sebastian, tinatanggap mo ba si Gail bilang iyong asawa na mamahalin, igagalang at sasamahan sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kayo'y paghiwalay ng kamatayan? Opo, Father. Humarap ang pari kay Gail. Gail, tinatanggap mo ba si Arvin bilang iyong asawa at mga kung mamahalin siya at sasamahan habang kayo'y nabubuhay? May bahagyang ngiti si Gail, may luha sa mga mata. Opo, Father. Kayo'y pinagbubuklod ko ngayon bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Hindi palakpakan ng sumalubong sa halik, kundi tahimik na tuwa. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na parang nagsasabing, nandito na tayo. Pagkatapos ng kasal, nagpatuloy ang buhay nila bilang mag-asawa. Mas simple at mas payapa. Hindi na muling naging boss ni Arvin si Kenji. Ngunit paminsan-minsan, may mga proyektong ipinapahandle pa rin sa kanya. Freelance na lamang, walang pilitan, walang tensyon, profesional at mas magaan. Ang lupang binili noon sa nayon na malapit sa bundok,
ay ginawang taniman ni Gail, mga gulay at mga halaman. Ang intensyon ng mag-asawa ay simple lang. Ibenta ang ani sa murang halaga sa mga taga roon at sa mga turistang dumaraan. Walang luho, walang pang-aabuso, isang pamumuhay na may saysay. Minsan, uupo si Arvin sa gilid ng taniman. Pinapanood si Gail habang nagtatanim at ang anak nila habang naglalaro sa lupa. Doon niya napagtanto. Sa wakas, hindi na siya tumatakbo. Hindi na siya naghahabol. Nandito na siya sa lugar kung nasasaan ang puso niya. At sa katahimikan ng bundok, sa simpleng buhay na pinili nila, natagpuan ni Arvin ang tunay na kaligayahan, kapiling ang mga taong mahal niya sa buhay.